depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Eto, sa katagalan kong pinapagamit sa mga clients ng no contact rule, eto ang isa sa mga testimonies ng naging clients ko. So, getting your ex back is this really hard thing. Kaya nga minsan ina-advise ko sa inyo, mag-move on na lang kayo para maging goods na tayo di ba? Ba't kailangan pa natin magdusa para ibalik ang ex mo? Kaya ang no contact rule ay sobrang healthy. Bakit? Kasi kapag ginamit mo no contact rule, sobrang dami niyang benefits. Sobrang swabe ng benefits niya. Unang benepisyo ng no contact, it will create attraction. Kasi nagbibigay ka ng space. Hindi mo ngayon pinapakita na desperado ka. Hindi mo pinapakita na needy ka. Hindi mo pinapakita na I want relationship. Hindi mo pinapakita na pathetic ka or kaawa-awa ka or stupid ka. So during no contact, nagbibigay ka ng angas. Tamang kalma, di ba? Tsaka tamang sentro ng yabang or nagbibigay ka ng ganun sa kanya. Second benefit ng no contact rule. Masasanay ka na hindi ka naghahabol. At hindi ka lagi kumakausap sa kanya. Kapag nakasanayan mo yun, sobrang swabe nun, believe me. Reason kung bakit sobrang swabe nun is kasi nakakasanayan mo na hindi siya kinakausap, nagiging habit mo siya. At kapag nagiging habit mo siya, nagiging strength mo siya eventually. At kapag naging strength mo siya eventually, magiging lifestyle mo siya. So nagiging lifestyle mo na hindi maghabol at hindi magmukhang kaawa-awa. Kasi it will increase your value during no contact. At ano ba ang pinaka-health benefits ng no contact? Nahaharap mo yung stress. Hindi ka tumatakbo. Kasi ang way ng mga subscribers at mga kliyente ko, ang style nila, i-chat ko siya para masatisfy ako. Kasi namimiss ko na siya. Kailangan ko na siyang i-reach out kasi di ko na kaya, di ko na matiis. Ayun. So ano ang ending? Tinatry mag-reach out, tinatry mangulit. Akala may mapapala. Binibreadcrumb lang. Di ba? Parang ang nangyayari is, the more na lumalapit ka, the more na wala kang nagiging benepisyong nakukuha mula sa kanya. Bakit wala kang benepisyong nakukuha sa kanya? Nag-PM ka nga, nag-reply nga, nakipagbalikan ba? Sinabi bang mahal ka? Hindi naman, di ba? So, isa sa mga health benefits nito, kapag nagno-no contact ka, natututo kang harapin ng takot mo na mawala siya. Kasi yung takot na yan, mayu-utilize yan para yan yung magiging kasangkapan niya para sirain yung buhay mo. Lagi ko itong sinasabi. Yan yung magiging pagkain ng anxiety mo. Parang, alam mo yun, bakit madumi ang isang bahay, bakit ang daming ipis at ang daming daga? Ang rason dahil marumi ang bahay. Kasi maraming pakalat-kalat na tira-tirang pagkain. Napakadugyot ng estilo. Kaya maraming daga at maraming ipis. Pero kung puro bulaklak ang bahay nyo, di maraming honeycomb kung saan-saan. Di ba kasi bubuyugan lalapit dun Nga lang baka makagat ka. Ang simpleng sinasabi ko lamang, kung ano ang tinatanim mo, yun ang aanihin mo. Kung puro ka relationship focus at takot ka na mawala siya sa buhay mo, yun yung magiging pagkain ng anxiety mo. Titirhan ng anxiety mo yan hanggang i-utilize niyan tapos makontrol ka niya ng buo. Ending, ikaw din yung kawawa. So, narito ang testimony ng isa kong client na maaari ko siyang pangatawanan kung paano niya ito ginawa. So, eto ang curiosity na kailangan nyo malaman. Paano kung bigla mong hindi kausapin ang taong pinakamalapit sa'yo sa loob ng 30 days? Dahil ganito yung nangyari sa kanya. Sa quick preview, eto siya. So, bakit niya ginawa ang 30 days no contact? Kasi, yung tao na yun ay ex niya. Ang mga dahilan kung bakit naisipan gawin ng challenge ay para sa self-healing, space, at for clarity. Kaya ginawa niya yung no contact rule na yun at in-advise ko sa kanya. So, bago magsimula ang 30-day no contact thing, talagang confused ang client, galit, at hopeful. So, napakaraming halo-halong emosyon na parang chapsuy. So, sinimulan niya ang 30-day no contact. Ang unang steps na ginawa niya is muting tsaka uninstalling apps.
So, yun yung ginawa ng client ko. Nag-uninstall siya ng Messenger or something para lang makapag-commit siya ng tuloy-tuloy. May mga challenges at temptations na hinarap. Gaya ng pag 'di ba, pag i-stalk sa kanyang ex. Pero ang pinaka-urgent na talagang kumukulit sa kanya is gustong-gusto niyang kontakin ng ex niya. Talagang todo-todo, parang hindi niya kaya na hindi makausap yung ex niya. At yun yung nagpapalala ng sitwasyon dahil kinokontrol niya talaga yung urge na kumontak. So, ang naging reaksyon niya, so nag-react siya sa biglaang paglayo. So, yung mga signs na napansin, like pangungulit or pagiging cold, at may mga common reactions during no contact. So, ano ang naging epekto sa kanya? Ang first na naging epekto sa client ko is emotional changes. Naging mas kalmado ang kliyente ko. Mas naging malungkot, syempre. Tsaka meron siyang mga self-realizations dahil sa breakthroughs na yon or breakups. Pero, ang pinakamaganda doon, syempre, kasi 30 days, talagang lulungkot ka talaga. Kumbaga, may mga part din siya na consequence. Pero ang pinakamagandang part ng no contact, lagi niyong tatandaan yung pinaka-positibong pagbabago. Dahil meron siyang better self-esteem tsaka clarity. So natutunan niya sa 30-day no contact, hindi lahat ng bagay dapat pagtuunan ng pansin. Kaya binago nito ang pananaw niya sa relationship. So, alam niyo ang ma-advise ko sa inyo, do the same. Dahil sa no contact, nagbago siya personally. Nag-improve yung pagkatao niya. And, kaya ako siya sinishare ngayon dahil today lang ay nabalik niya ang ex niya. Yun yung balita. And that's what he told me. Nag-update siya sa akin regarding doon. Coach, okay na kami. Pero coach, hindi ako basta-basta nagpapadala sa ganyan. Sabi niya, mas importante at priority ko pa rin ang mind ko. So, I advise you guys, mga viewers ko, considering doing the same. Gawin niyo yung same pattern, di ba? Gawin niyo yung same pattern kasi masyado kasi kayong takot mawalan ng partner eh. At dahil sa takot nyo na yan, tinitirhan niya ng anxiety nyo. At dahil tinitirhan niya ng anxiety nyo, nagiging key element siya para makita ng ex nyo yung mga subtle signs na naghahabol kayo. Kaya yung ex nyo, pakiramdam nila, wala kayong kadating-dating, wala kayong value overall. That hurts. Kasi feeling ng ex mo, tayo ka lang. That hurts. Kasi yung taong minamahal mo, hindi ka tinitignan ng ganong kahalaga. Kasi willing siyang ipagpalit ka sa mga personal shits niya kaysa mag-spend siya ng time sa'yo. So ano pa hinihintay mo, di ba? Just do no contact. Come on. Huwag ka masyadong takot. Ano ba naman yan? Lagi ka na lang kinakabahan. And you know what? If you want, gaya nga ng lagi kong sinasabi, kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo, you need an advice. Although, nakakatulong ang no contact, pero siyempre, yung timing kung kailan magre-reply, timing kung kailan mag-chat. Alam nyo, sa tagal ko na dito sa industry, dito ako nasanay. At dito ko nakita na effective. Advice talaga ang kailangan to get your ex back. Kung low budget ngayon, pwede naman yung mga advice sa YouTube. Pwede mo naman ako panoorin dyan. Dyan na lang sa YT. Marami ka na matututunan. Pero kung sakaling kaya mo naman siya, tanungin mo lang ang sekretary ko sa Philippine Dating Coach kung magkano one-on-one coaching. Promise ko sa'yo, sobrang mura lang. Hindi naman talaga groundbreaking record, Diyos ko. Napakamurang halaga lang, may human behavior specialist ka na expert sa breakup. Okay? So give us a message sa Philippine Dating Coach at mag 30-day no contact rule ka or 60 or 90, depende sa sitwasyon. Hit us a message sa Philippine Dating Coach. Talk to us. Thanks for watching.